yung kadaldalan mo na yan, nagresulta na yan ng pagkatalo mo. Kinampanya ka na ni Pangulong Duterte. Alam niyo po yun, yung kung kailan kailangan yung tapang ng mga tao, hindi po nila na ilalabas. Gigil na gigil si Gordon eh. Inaamin mo ba, Gordon, na mas magaling sa iyo yung mga congressman? Ang tingin lang nila sa mga Pilipino, mga bobo. Binobobo kayo ng mga yan eh. Yan po ang wag nating gawin sa mga kapwa natin Pilipino, yung ipagpalagay ng mga bobo tayo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sabi pa ni Gordon, yung nagpapatay ng maraming tao, yan din daw yung pinuno nitong pinakamalaking corruption. Siyempre, wala naman na pumapatol. Dahil actually, yung kadaldalan mo na yan, nagresulta na yan ng pagkatalo mo. Kinampanya ka na ni Pangulong Duterte. Alam niyo po yun, yung kung kailan kailangan yung tapang ng mga tao, hindi po nila na ilalabas. Kung tapos na yung labanan, tsaka siya nagdadakdak. 7 months mong tinalakay yan sa committee mo eh. Wala ka na patunayan na kasalanan si Tatay Digong. Ngayon, hindi ka na senador, sasawsaw ka na naman dyan. Talagang papatulan ng mga congressman yan. 3 po ang nakasalang. No? Ano po ang mga problema natin? Napakarami po. Bagsak ang piso, nag-aalisa ng mga investors. Buwan-buwan po. Kumakalas po. Instead po, ang main purpose po, wag na tayo magbulahan. Ang main purpose po ng pag-iikot ni Pangulong Marcos nung siya po ay very busy sa pag-ikot sa buong mundo, makakuha ng foreign investments. Pero ano po ang kaganapan ngayon? Susi po yan eh. Nakikita nila na hindi na lumalala yung sitwasyon natin laban sa China eh. Ano pong nagaganap ngayon? Imbis na dumagsa yung mga foreign investors, naglalayasan po. Resulta, bagsak ang piso, bagsak ang ating stock market, mataas ang bilihin. Huwag po kayo magbunyi yung nagsabi na bababa ng presyo ng bigas kasi binabaan yung anong tawag doon? Taripa ng bigas. Kaya bababa na yung presyo. Ang sabi po ni dating Department of Agriculture Secretary, si Piñol, pag binabaan mo yung taripa, tax po, no? Ang ginawa lang po natin, binabaan yung tax ng bigas. Pag binabaan mo yung tax ng bigas, bababa lang yung babayaran na buwis ng mga nag-i-import ng bigas. Liliit lang yung gastos ng mga importer ng bigas. Automatic ba yan na bababa ang presyo ng bigas? Sana. Sana. Kasi sino ba may gusto na mataas ang presyo ng bigas? Hindi yun yung sinasabi ni Piñol. Walang epekto yan sa presyo, sabi ni Piñol. May epekto lang yan, mababawasan lang yung, o madadagdagan lang yung kita ng mga importer. Sana mali si Piñol. Kaya lang dating Agriculture Secretary yun. Tsaka nagsasaka pa yun hanggang ngayon. Ano? Si Shower King. Aray ko, nasasaktan din ako dun sa Shower King nyo. Ako rin, nagsha-shower din eh. Gigil na gigil si Gordon eh. Inaamin mo ba, Gordon, na mas magaling sa iyo yung mga congressman? Aminin mo muna na mas magaling sa iyo yung mga congressman kasi 7 buwan mong dinidiin si Tatay Digong, hindi mo na diin eh. Sa tingin mo, madidiin ng mga congressman?
Sa tingin mo, mas magaling sa'yo si Franz Castro? Ha? Gordon? O ano sabi ni ano? Alam po ninyo, sa issue ng laglagan, no? Sabi ng iba, bakit nilalaglag ni Duque? Siyempre, maraming gatong dyan, no? Gusto nila yung away-away sa kampo ni Pangulong Duterte. Di po natin alam yun. Totoo naman, pwede naman totoo yung sinasabi ni Duque na sino ba naman ang makapangyarihan? Talaga naman si Pangulong Duterte yung nag-uutos nun. Yan ang totoong presidente kasi. Si Duterte, talagang siya yung nag-uutos. Siya yung in control ng kanyang gobyerno. Kaya hindi ako magdududa sa sinasabi ni Duque. Siyempre, sasawsawan lang nila yan na nilalaglag na ni Duque. No? Si Tatay Digong. Pero ano po, ang tanong, may illegal bang ginawa si Tatay Digong? Ito po ang sinabi ng kanyang legal counsel, no? Si Sal Panelo. Pakinggan po natin. Kasi question lang po yan eh. Kahit na anong pagpapasama mo sa tao, ang laging question dyan, may illegal ba sa ginawa? Ito, sabi ni Panelo, ex-PS Chief Legal Counsel of Duterte. The transfer of the 46.7 billion to the Department of Budget and Management by the then DOH Secretary Francisco Duque upon the order of former President Rodrigo Roa Duterte not only was regular and in accordance with law, but pursuant to the national policy pursued by, linawin ko lang ito po ay regular at in accordance with law. So wala pong nilalabag pala. Parang yung katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, wala po talaga silang maibato sa mga Duterte. Pinahihiwatig lang nila. Halimbawa po, ang tagal na nilang inakusahan si Pulong. Pinahihiwatig lang nila na magnanakaw si Pulong, pero hindi nila maakusahan na magnanakaw. Ang tagal na nilang ginawa yan kay Sara Duterte, yung Parmali, 11 days. Meron po bang masama sa paggastos ng 11 days? Hindi po nila sinasabi na bakit bumili ng ganun, mali yung pagbili ni Sara, mali yung paggastos ng pondo. Wala po. Ang sinasabi lang nila, 11 days lang ginastos. Talaga, paano nagastos? Hindi po nila kung hindi nila masagot, therefore, makasalanan na yung gumawa nun. Hindi po eh. Hindi nyo lang kaya kasi nga may kakulangan kayo sa pang-intindi. No? May kakulangan kayo sa pang-intindi. Kasalanan ba ni Sara Duterte kung hindi nyo maunawaan? Actually, naunawaan nila eh. Ang tingin lang nila sa mga Pilipino, mga bobo. Binobobo kayo ng mga yan eh. Yan po ang wag nating gawin sa mga kapwa natin Pilipino, yung ipagpalagay ng mga bobo tayo. Katulad ngayon, may sinasabi ba sila nilabag na batas? Wala. Ang inuulit-ulit ng dyaryo, inutos ni Duterte na i-transfer ni Duque yung DOH budget na 46.7 billion sa DBM. Ang tanong, may sinabi ba yung dyaryo na illegal yun? Wala. Inuulit-ulit lang nila. Kasi akala nila bobo tayong mga Pilipino. Pag inulit-ulit, magkakaroon na ng karumal-dumal na krimen. Wala po. Wala po silang krimen na binibintang. Sasabihin lang ng mga nasa Facebook, hirap ka na magtanggol, si Digong. Yun, ganun po. Ang totoo, yun yung bobo, yung mga yun. Maulan po, madilim kanina bago ako nagsimula. Kumukulog-kulog pa eh.
Tuloy po natin. Hindi lang ito legal, sabi ni Salvador Panelo. Tuloy natin ang pagbabasa. But pursuant to the national policy pursued by the government at the height of COVID-19 to protect the citizenry from the killer disease that engulfed the world. Di ba? Ano po yun? Bakit po nakatulong tong transfer na to? Okay, ito po ang sagot ni Panelo. The purpose was to do away, tignan nyo po yung purpose ha, kaya dinala sa DBM, kaya inutos siya ni Pangulong Duterte para mailigtas yung mga mamamayan, lalo na po nun, walang PPE na yung mga doktor tsaka mga nurse eh. Dami po namamatay. Para mailigtas po yung mamamayan